Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Miguel Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa 7 pang-araw-araw na pagkain at isang espesyal na inumin sa umaga na makakatulong linisin ang iyong mga artery at protektahan ang iyong utak. Minsan, ang pinakamalaking banta sa iyong utak ay iyong hindi mo man lang nararamdaman. Isipin mo ang iyong mga artery, ang mga makikitid at palikaw-likaw na daanan na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen, na dahan-dahang tumitigas at nagbabara sa paglipas ng mga taon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Ito ay tahimik, gumagapang, at sa mahabang panahon, hindi nakikita. Para sa napakaraming tao na higit sa 60 ang mga senyales tulad ng alta presyon, pangingilig sa iyong mga kamay o paa, o ang patuloy na panlalamig sa dulo ng iyong mga daliri ay hindi lamang mga ordinaryong bahagi ng pagtanda. Maaring ito ang tahimik na paraan ng iyong katawan para sabihing, "Hoy, may nakaharang sa daloy." Ang tunay na problema, ang mga pagbara na iyon ay maaring magpataas ng panganib ng stroke o paghina ng memorya ng hindi mo namamalayan. Ngunit narito ang magandang balita. Mayroon kang mas malaking kontrol kaysa sa iyong iniisip. Sa ilang simpleng pagbabago lamang sa iyong kinakain at iniinom araw-araw, matutulungan mong manatiling malinis ang iyong mga artery, malayang dumaloy ang iyong dugo, at manatiling matalas ang iyong utak. Walang nakakabaliw na mga diet, walang komplikadong mga gawain, kundi tunay na pagkain sa tamang dami at sa tamang oras. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 pang-araw-araw na pagkain at isang espesyal na inumin sa umaga. Lahat ay suportado ng matibay na agham na maaaring dahan-dahang linisin ang iyong mga artery at protektahan ang iyong utak. Ang ilan ay malamang na nasa iyong kusina na ngayon. Bago tayo magsimula, mag-type ng isa sa mga komento kung handa ka ng matuto ng bago para sa iyong kalusugan, o 0 kung sa tingin mo ay narinig mo na ang lahat. Magsimula tayo sa una. Galing ito mismo sa karagatan at kasing sarap ng bisa nito. Salmon, isa sa pinakamabisang regalo ng karagatan sa iyong kalusugan. Hindi lang masarap ang isdang ito. Puno ito ng omega-3 fatty acids, ang mga masusustansyang taba na pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa loob ng mga dekada. Sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik mula sa American Heart Association na ang omega-3s ay maaaring magpababa ng mga antas ng triglyceride, magbawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo, at pigilan pa ang mga platelet na magkumpul-kumpul at maging mapanganib na pamumuo ng dugo. Ang iyong utak ay parang isang high-performance na makina. At ang omega-3s, ang premium na langis na nagpapanatili sa lahat ng mga bahagi nito na gumagana ng maayos. Kung wala ito, ang mga bagay ay maaring magsimulang manigas, bumagal, at hindi gaanong gumana ng mahusay sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag ibinigay mo sa iyong katawan ang kailangan nito, tinutulungan mong mapanatili ang pagiging nababanat ng iyong mga artery at sinusuportahan ang mas matalas na pag-iisip, mas mahusay na memorya, at mas mababang panganib ng stroke. Ngayon, hindi lahat ng isda ay nilikhang pantay-pantay. Ang salmon, lalo na ang mga wild-caught na uri mula sa mga lugar tulad ng Alaska, ay ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng mga taba na ito, nang walang mataas na antas ng mercury na maaaring matagpuan sa ilang mas malalaking isda. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay napakadaling ihanda. Maaari mo itong i-steam, i-bake, o iihaw. Iwasan lamang ang sobrang pagprito o pagbabad dito sa mga sobrang prosesong sarsa dahil maaari nitong balewalain ang ilan sa mga benepisyo. Ang tamang dami ay 2 hanggang 3 serving bawat linggo.
na bawat isa ay kasing laki ng iyong palad. Ipares ito sa mga sariwang gulay, roasted vegetables, o kahit isang piga ng lemon para sa karagdagang lasa ng walang sobrang sodium. At kung pag-uusapan ang hinaharap, ang ating susunod na pagkain ay hindi mula sa dagat. Ito ay isang makulay na prutas na parang hiyas na gumagawa ng kababalaghan para sa iyong mga artery sa isang ganap na kakaibang paraan. Pomegranate granada, ang maliit na baul ng yaman ng kalikasan para sa iyong mga artery. Kapag binuksan mo ang prutas na ito, ang mga buto nitong kulay ruby ay hindi lamang maganda. Puno ang mga ito ng polyphenols at anthocyanins, dalawang makapangyarihang compound ng halaman na may napaka-espesyal na trabaho. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa Atherosclerosis Journal, ang pomegranate juice ay maaaring magpataas ng produksyon ng nitric oxide sa katawan. Bakit iyon mahalaga? Dahil ang nitric oxide ay parang natural na pamparelax para sa iyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan nitong bumukas ng mas malapad upang mas malayang dumaloy ang dugo sa iyong utak. Isipin mo ang iyong mga artery bilang isang garden hose sa paglipas ng panahon. Kung ang hose ay tumigas o nabarahan, hindi makadaloy ng maayos ang tubig. Ang pomegranate ay gumagana tulad ng maligamgam na tubig na nagpapaluwag sa paninigas na iyon, na nagpapahintulot sa sirkulasyon na bumuti, at ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos doon. Ang mga antioxidant sa mga buto ng pomegranate ay lumalaban din sa oxidative stress, isang proseso na sumisira sa mga selula at nag-aambag sa pagbuo ng plaque sa loob ng mga artery. Sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pinsalang iyon, binibigyan mo ang iyong mga daluyan ng dugo ng mas mahaba at mas malusog na buhay. Isang kamangha-manghang eksperimento sa Technion Israel Institute of Technology ang natagpuan na ang mga taong uminom ng purong pomegranate juice araw-araw sa loob lamang ng 1 taon ay nabawasan ang kapal ng kanilang mga pader ng carotid artery ng hanggang 30%. Hindi iyon maliit na pagbabago. Iyon ay isang makabuluhang pagpapabuti na maaaring direktang magpababa ng panganib ng stroke. Simple lang ang pag-enjoy sa pomegranate. Maaari mong kainin ang mga buto ng sariwa, ihalo sa mga salad para sa dagdag na lasa, o i-blend sa isang smoothie. Ang pag-inom ng purong pomegranate juice ay isa ring option. Siguraduhin lamang na ito ay 100% juice, na walang idinagdag na asukal, dahil ang sobrang asukal ay maaaring sumalungat sa mga benepisyong iyong hinahangad. At narito ang isang tip. Kung ang pagbabalat ng pomegranate ay parang masyadong maraming trabaho, subukan ang paraan ng water bowl. Hatiin ito sa kalahati, ilubog sa isang mangkok ng tubig at dahan-dahang tanggalin ang mga buto. Lulutang ang balat at lulubog ang mga buto na ginagawang mabilis at walang kalat. Susunod, pupunta tayo sa mundo ng mga madahong gulay. At ipakikilala ko sa iyo ang isa na hindi kasing sikat ng spinach. Ngunit mayroon itong kahanga-hangang kakayahan na panatilihing masaya ang iyong mga daluyan ng dugo. Arugula. Maaaring hindi ang arugula ang unang madahong gulay na papasok sa iyong isip. Ngunit ang maliit na dahon na ito na may anghang ay isang tahimik na powerhouse para sa iyong mga artery at utak. Hindi tulad ng letsugas o iceberg greens. Ang arugula ay likas na mayaman sa dietary nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Tinutulungan nitong mag-relax ang mga ito, lumapad, at magdala ng mas maraming dugong mayaman sa oxygen sa iyong utak, na maaaring mga hulugan ng mas matalas na focus, mas mahusay na memorya,
at mas mababang panganib ng stroke. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Exeter na ang pagkonsumo ng mga gulay na mayaman sa nitrate tulad ng arugula ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit hindi lang iyon ang inaalok ng arugula. Puno rin ito ng bitamina K na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpigil sa pagbuo ng calcium sa loob ng iyong mga artery. Maaari mong isipin ang bitamina K bilang traffic controller na nagpapanatili sa calcium kung saan ito nararapat, sa iyong mga buto, hindi sa iyong mga daluyan ng dugo. Dagdag pa, ang folate sa arugula ay tumutulong na bawasan ang homocysteine, isang amino acid na nauugnay sa pinsala sa artery kapag masyadong tumaas ang mga antas nito. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang ma-enjoy ang arugula ay hilaw sa isang sariwang salad kung saan ang anghang nito ay nagdaragdag ng sigla sa plato. Maaari mo itong ihalo sa olive oil, isang piga ng lemon, at marahil ilang cherry tomatoes para sa isang mabilis na side dish na nagpapalakas ng utak. Kung mas gusto mo ang mga mainit na pagkain, ang isang mabilis na paggisa sa bawang at olive oil ay maaring magpahina ng lasa nito nang hindi sinisira ang mga sustansya nito. Isang mabilis na tip, ang lasa ng arugula ay pinakamatapang kapag sariwa. Kaya bumili nito sa maliliit na batch at gamitin sa loob ng ilang araw. Ang pagpapares nito sa mga beets na mayaman sa nitrate o mga prutas na citrus ay maaring magpalakas ng mga epekto nito sa pagbubukas ng artery. Susunod, pupunta tayo sa mag-creamy at masaganang mundo ng isang prutas na hindi lamang masarap, kundi isang master sa pagpapababa ng masamang kolesterol at pagpapagaan ng presyon sa iyong mga artery. Avocado. Ang avocado ay hindi lamang paborito sa mga usong menu ng brunch. Ito ay isang tunay na kaalyado para sa kalusugan ng iyong mga artery at utak. Ang mag-creamy na prutas na ito ay mayaman sa monounsaturated fatty acids o MUFAs na kilala sa kanilang kakayahang magpababa ng LDL cholesterol, ang uri na nagbabara sa mga artery, at magpataas ng HDL cholesterol, ang uri na tumutulong sa paglilinis nito. Kapag bumaba ang mga antas ng LDL at tumaas ang HDL, mas malayang dumadaloy ang iyong dugo na naghahatid ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen at mga sustansya sa iyong utak. Ang mga avocado ay puno ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong na balansehin ang mga antas ng sodium sa iyong katawan. Ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo, na nagdaragdag ng dagdag na pilay sa iyong mga daluyan ng dugo. Gumagana ang potassium bilang isang panimbang na nagpaparelax sa mga pader ng daluyan at nagpapagaan sa presyon na iyon. Ang bitamina E sa mga avocado ay gumaganap din ng isang proteksyon na papel na nagsisilbing isang antioxidant na nagbabawas ng oxidative stress sa mga daluyan ng dugo. Ang mas kaunting oxidative stress ay nangangahulugang mas kaunting pamamaga, at ang mas kaunting pamamaga ay nangangahulugang mga artery na nananatiling nababanat at matatag sa paglipas ng panahon. Ang pagdaragdag ng avocado sa iyong mga pagkain ay halos walang hirap. Hiwain ito sa whole grain toast, durugin para gawing guacamole, o i-blend sa isang smoothie para sa isang malasutlang texture na walang dairy. Para sa isang masarap na side dish, ihalo ang mga cube ng avocado sa sariwang kamatis, sibuyas, at isang patak ng extra virgin olive oil. Kung nilalayon mong bawasan ang mga hindi gaanong malusog na taba, subukang gumamit ng dinurog na avocado bilang kapalit ng mayonesa sa mga sandwich.
Naghahatid ito ng pagka-creamy nang walang masamang epekto sa artery. Isang mahalagang tip, dahil ang mga avocado ay siksik sa calorie. Mahalaga ang moderation. Kalahati ng isang avocado sa isang araw ay sapat na upang makuha ang mga benepisyo ng hindi sumusobra. At tandaan, pumili ng hinog na prutas na bahagyang lumulubog kapag pinipindot. Ang mga hilaw na avocado ay maaaring mapait at kulang sa buttery texture na gusto natin. Susunod, lilipat tayo sa isang maliit na buto na naglalaman ng napakalaking epekto para sa iyong mga artery. Isa na nagpapatunay na ang mabubuting bagay ay talagang dumarating sa maliliit na pakete. Chia seeds. Maaring maliliit ang chia seeds. Ngunit pagdating sa pagprotekta sa iyong mga artery at pag-aalaga sa iyong utak, sila ay walang iba kundi makapangyarihan. Ang bawat buto ay puno ng plant-based na omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid, ILA, bukod sa kanilang mga malusog na taba. Ang chia seeds ay mayaman sa soluble fiber. Ang uri ng fiber na ito ay gumagana tulad ng isang espongha sa iyong digestive system, na sumisipsip ng labis na kolesterol at inilalabas ito sa katawan bago ito makapanirahan sa mga pader ng iyong artery. Ipinakita ng mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Metabolism na ang mga diet na mataas sa soluble fiber ay maaaring magbawas ng LDL cholesterol at triglycerides, parehong pangunahing salik sa pagbuo ng plaque. Ang chia seeds ay nagdadala rin ng vitamina E sa mesa. Isa pang mandirigmang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga artery mula sa oxidative stress at pamamaga. Ang triple action na ito, pagpapababa ng masasamang taba, pagprotekta laban sa oxidation, at pagbabawas ng pamamaga, ay ginagawang isang tago ngunit makapangyarihang kasangkapan ang chia seeds sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang masayang bahagi tungkol sa chia seeds ay kung gaano kadali itong gamitin. Haluin ito sa oatmeal o yogurt. Ibudbud ito sa mga salad o ihalo sa mga smoothie para sa isang nutrient boost nang hindi gaanong nagbabago ang lasa. Kapag ibinabad sa likido, ang chia seeds ay lumalaki at nagiging parang gel na maaring gamitin upang gumawa ng chia pudding. Isang masarap na dessert o merienda na puno ng fiber. Maaari mo ring gamitin ang gel na iyon bilang kapalit ng itlog sa pagbe-bake, na ginagawang mas palakaibigan ang iyong mga recipe sa iyong mga artery at utak. Isang praktikal na tip, dahil ang chia seeds ay sumisipsip ng maraming tubig. Pinakamahusay na ibabad ang mga ito bago kainin. Hindi lamang nito ginagawang mas madaling matunaw ang mga ito, ngunit tumutulong din ito sa iyong katawan na mas mahusay na maabsorb ang kanilang mga sustansya. Ang isang simpleng rasyo ay 1 kutsarita ng chia seeds sa 3 kutsara ng tubig na iniiwan sa loob ng mga 15 minuto. Susunod, lilipat tayo sa isang likidong ginto mula sa Mediterranean na minahal sa loob ng maraming siglo, hindi lamang para sa lasa nito, kundi para sa napatunayang kakayahan nitong labanan ang pamamaga at tulungang tunawin ang plaque na nagbabara sa artery. Extra virgin olive oil, madalas na tinatawag na likidong ginto sa Mediterranean, ay hindi lamang isang pangunahing sangkap sa kusina. Ito ay isang napatunayang tagapagtanggol ng iyong mga artery at utak, hindi tulad ng mga refined oil. Ang extra virgin olive oil ay kinukuha ng walang init o chemical, na nangangahulugang pinapanatili nito ang isang kayamanan ng polyphenols. Ang mga makapangyarihang antioxidant na ito ay gumagana upang pakalmahin ang pamamaga sa iyong mga daluyan ng dugo at protektahan ang mga ito mula sa pinsala ng oxidative
na parehong susi sa pagpigil sa pagbuo ng arterial plaque. Isang landmark na pag-aaral, ang Pre-Dime Trial mula sa Espanya, ay sumunod sa libu-libong matatanda na may mataas na panganib sa cardiovascular. Ang mga kumonsumo ng Mediterranean diet na mayaman sa extra virgin olive oil ay may makabuluhang mas mababang rate ng stroke kumpara sa mga nasa low-fat diet. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kombinasyon ng malusog na monounsaturated fats at polyphenols ay tumutulong na tunawin ang umiiral na plaque at pinipigilan ang pagbuo ng mga bagong deposito. Isipin mo ito sa ganitong paraan, kung saan ang mga hindi malusog na taba ay maaaring magbara at magpatigas ng mga artery. Ang mga taba sa olive oil ay gumagana tulad ng isang banayad na pampadulas, na pinapanatili ang mga daluyan na iyon na nababanat upang malayang dumaloy ang dugo sa iyong utak. At kapag bumuti ang daloy ng dugo, nakakakuha ang iyong utak ng mas maraming oxygen at sustansya na sumusuporta sa mas mahusay na memorya, mas matalas na pag-iisip, at pangmatagalang kalusugan ng pag-iisip. Simple lang ang paggamit ng extra virgin olive oil sa iyong pang-araw-araw na pagluluto. Ibuhos ito sa mga sariwang salad, ihalo sa mga sausawan, o gamitin sa paggisa ng mga gulay sa mababa hanggang katamtamang init. Iwasang gamitin ito para sa deep frying dahil ang mataas na temperatura ay maaaring makasira sa mga kapaki-pakinabang na compound nito. Ang 1 o 2 kutsara bawat araw ay sapat na upang tamasahin ang mga benepisyo sa kalusugan nang hindi nagdaragdag ng labis na calories. Upang matiyak na nakukuha mo ang tunay na produkto, hanapin ang mga bote na may label na extra virgin na may petsa ng ani at mas mabuti kung nakaimbak sa madilim na salamin upang maprotektahan ang langis mula sa pinsala ng liwanag. Ang magandang olive oil ay dapat may sariwa, bahagyang maanghang na lasa, isang senyales ng mga antioxidant polyphenols na gumagana. Ngayon, mula sa makinis na yaman ng olive oil, iinitin natin ang mga bagay sa isang pampalasa na hindi lamang gumigising sa iyong panlasa. Kinigising nito ang iyong sirkulasyon sa nakapagpapasiglang paraan, cayenne pepper. Ang cayenne pepper ay hindi lamang para sa mga mahilig sa maanghang na pagkain. Ito ay isang natural na pampalakas ng sirkulasyon na may mga benepisyong suportado ng agham para sa iyong mga artery at utak. Ang maanghang na sipa nito ay nagmumula sa capsaicin, isang compound na higit pa sa pagpapakiliti sa iyong dila. Ang capsaicin ay direktang gumagana sa iyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan silang mag-relax at lumapad, na nagpapabuti sa daloy ng dugo at naghahatid ng mas maraming oxygen at sustansya sa iyong utak. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na pagka-alerto, mas matalas na pag-iisip at mas mababang panganib ng mga pamumuo ng dugo na maaaring humantong sa stroke. Ipinakita ng mga pag-aaral sa Journal of Clinical Investigation na ang capsaicin ay nag-a-activate ng ilang mga receptor sa mga pader ng daluyan ng dugo na nagtitrigger sa paglabas ng nitric oxide. Ang parehong makapangyarihang molekula na tinalakay natin sa pomegranate at arugula, pinapanatili ng nitric oxide ang iyong mga artery na nababanat at hindi gaanong madaling kapitan ng mga mapanganib na pagbara. Bukod pa riyan, ang mga anti-inflammatory na katangian ng cayenne pepper ay tumutulong na pakalmahin ang talamak na pangangati sa mga pader ng daluyan na nagpapabagal sa proseso ng pagbuo ng plaque. Mayroon ding ebidensya na ang cayenne pepper ay maaring makatulong na magpababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagiging nababanat ng mga artery. Dagdag pa,
Ang pampalasa ay maaaring bahagyang magpataas ng iyong metabolismo na maaaring sumuporta sa malusog na pamamahala ng timbang. Isang malaking salik sa pagpapanatiling malinis ng mga artery. Ang pagdaragdag ng cayenne pepper sa iyong dieta ay hindi nangangailangan ng paggawa ng bawat pagkain na parang isang bagyo ng apoy. Ang isang kurot ay maaaring ibudbod sa mga sopas, nilaga, itlog o kahit na mga roasted vegetables upang bigyan sila ng banayad na anghang. Kung gusto mo ng mga smoothie, ang isang maliit na dash ng cayenne sa isang citrus o pineapple blend ay maaaring nakakagulat na nakakapresko. Isang babala kung bago ka sa mga maanghang na pagkain, magsimula sa maliit. Ang sobrang anghang ng biglaan ay maaaring makasama sa iyong tiyan. Dahan-dahang buuin ang iyong tolerance at ang iyong katawan at mga artery ay magpapasalamat sa iyo. At ngayon, pagkatapos ng bugso ng init na ito, palamigin natin ang mga bagay sa isang nakakapreskong inumin sa umaga na pinagsasama ang tatlong makapangyarihang sangkap upang mag-detoxify. Mapabuti ang sirkulasyon at itakda ang tono para sa isang araw ng malinaw at masiglang pag-iisip. Isipin mong simulan ang iyong umaga sa isang inumin na hindi lamang gumigising sa iyo, kundi nagpapadaloy din ng iyong dugo, nagbabawas ng pamamaga, at sumusuporta sa malinis at nababanat na mga artery ng sabay-sabay. Iyan mismo ang makukuha mo sa isang simpleng halo ng lemon, luya, at luyang dilaw turmeric. Ang bawat sangkap ay gumaganap ng sarili nitong espesyal na papel. Ngunit magkakasama silang lumilikha ng isang powerhouse para sa iyong utak at mga artery. Ang lemon ay mayaman sa vitamina C, isang potenteng antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga pader ng artery mula sa pinsala ng oxidative at nagpapatibay ng collagen sa mga daluyan ng dugo na ginagawa silang mas matatag. Sinusuportahan din nito ang malusog na antas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagbabawas ng LDL oxidation, isang mahalagang hakbang sa pagpigil sa pagbuo ng plaque. Ang luya ay nagdaragdag ng init at puno ng mga compound tulad ng gingerol at shogaol na ipinakita sa mga pag-aaral na nagbabawas ng pagbuo ng pamumuo ng dugo at nagpapakalma ng pamamaga sa mga pader ng daluyan. Ang pinabuting sirkulasyon ay nangangahulugang ang iyong utak ay nakakakuha ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen at sustansya na tumutulong sa iyong maging mas alerto at nakatuon. Ang luyang dilaw ay nagdadala ng curcumin, ang maliwanag na dilaw na anti-inflammatory superstar nito. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa American Journal of Cardiology na ang curcumin ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagkitid ng mga artery pagkatapos ng ilang mga pamamaraan sa puso. Sinusuportahan din nito ang pagtunaw ng labis na taba sa dugo, na lalong nagpapababa ng panganib ng mga pagbara. Madali lang gawin ang inuming ito. Sa isang tasa ng maligamgam na tubig, mga 200 mililitro, pigain ang kalahati ng isang sariwang lemon, magdagdag ng isang kutsarita ng ginadgad na luya at kalahating kutsarita ng turmeric powder o sariwang luyang dilaw kung mayroon. Haluin ng mabuti at kung gusto mo, magdagdag ng isang kurot ng itim na paminta. Pinapalakas nito ang pagsipsip ng curcumin ng hanggang 2,000%. Inumin ito unang-una sa umaga o bago ang magaang ehersisyo upang bigyan ng panimula ang iyong sirkulasyon. Ang kombinasyong ito ay pinakamahusay na gumagana kapag iniinom araw-araw. Ngunit ang susi ay ang pagiging pare-pareho sa paglipas ng panahon. Maaari mong mapansin ang pinabuting enerhiya, mas maiinit na kamay at paa. At kahit na mas malinaw na pag-iisip,
Ito ay isang banayad na ritual na nag-aalaga sa iyong mga artery mula sa loob. Sa inuming ito, tinatapos natin ang ating listahan ng 7 pagkain at isang makapangyarihang inumin. Lahat ay suportado ng agham na maaaring makatulong na panatilihing malinis ang iyong mga artery at matalas ang iyong utak. Ngunit bago tayo magtapos, pagsama-samahin natin ang lahat sa isang mainit at nakakaganyak na pagsasara. Kaya, ayan na, simple at masasarap na mga pagpipilian na maaaring gumawa ng kababalaghan para sa iyong mga artery at panatilihing matalas ang iyong utak. Hindi mo kailangan ng isang kumpletong pagbabago sa dieta. Maliliit lamang at tuloy-tuloy na mga pagbabago na nag-iipon sa paglipas ng panahon. Bawat pagkain ay nagiging isang pagkakataon upang protektahan ang iyong kalusugan, panatilihing maayos ang daloy ng iyong dugo, at suportahan ang isang mas malinaw at mas masiglang isip. Isipin mo ito bilang isang pang-araw-araw na regalo sa iyong sarili sa hinaharap. Kung nakahanap ka ng kahit isang ideya dito na nasasabik kang subukan, iyon ay isang hakbang sa tamang direksyon. Alagaan ang iyong mga artery at aalagaan kanila sa mga darating na taon. Manatiling mausisa, manatiling may pag-asa, at magkita-kita tayo sa susunod.